Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, isang malaking development ang yumanig sa rehiyon, at sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng joint exercise ang pinag-uusapan. Isipin mo, isang helicopter destroyer ng Japan, na halos parang aircraft carrier na rin ang capability, ay dumating sa Pilipinas kasama ang libo-libong tropa. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng bansa, at bakit ngayon ito nangyayari? Ayon sa ulat ng NHK, nagsimula na ang deployment ng Japan Self-Defense Forces mula sa Sasebo Naval Base papuntang Pilipinas para sa Exercise Balikatan 2026. Hindi ito ordinaryong participation. Sa unang pagkakataon, full-scale na lalahok ang amphibious forces ng Japan, isang malaking hakbang na nagpapakita ng pagbabago sa kanilang military posture. Ang pangunahing highlight ng deployment na ito ay ang JSAs. Bagamat tinatawag itong helicopter destroyer, huwag kang malito, ang laki at capability nito ay halos kapantay ng isang light aircraft carrier. Kayang mag-operate ng maraming helicopters, may command and control capabilities, at pwedeng magsilbing mobile base sa gitna ng dagat. Sa madaling salita, hindi lang ito pang defense, pang power projection din. Kasama ng barkong ito ang Elite Amphibious Unit ng Japan na kilala bilang Amphibious Rapid Deployment Brigade o ARDB. Kung iisipin, ito ang bersyon ng Japan ng US Marines pagdating sa amphibious warfare. Ang kanilang pangunahing mission ay ang pagdepensa sa mga isla ng Japan, lalo na sa southwestern islands na malapit sa mga disputed areas. Ngayon, bakit mahalaga na kasama sila sa balikatan? Una sa lahat, ang balikatan ay matagal ng joint exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero sa mga nakaraang taon, unti-unti itong lumalaki at nagiging multinational. Ang pagpasok ng Japan sa mas aktibong role ay isang malinaw na indikasyon na lumalawak na ang security cooperation sa rehiyon. Ngayong 2026, tinatayang aabot sa 1,400 personnel mula sa Japan ang ipinadala, binubuo ng ground, maritime, at air self-defense forces. Hindi lang ito symbolic presence. May aktwal na operational training na magaganap, kabilang ang amphibious landing exercises. Dito na nagiging mas interesting ang usapan. Ang amphibious landing exercises ay hindi biro. Ito ang klase ng operasyon kung saan kailangang mag-coordinate ang naval ships, aircraft, at ground troops para makapaglunsad ng invasion o reinforcement sa isang isla. Sa konteksto ng Pilipinas, isang archipelagic country, napaka-importante ng ganitong capability. Ibig sabihin, hindi lang simpleng training ang ginagawa dito. Ito ay rehearsal para sa posibleng real-world scenarios, tulad ng pagdepensa sa mga isla laban sa external threats. At kung pag-uusapan ng external threats, hindi maiiwasan ang usapin ng West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang presensya ng China sa mga disputed waters, kabilang ang mga insidente ng harassment laban sa Philippine Coast Guard at mga mangingisda. Dahil dito, lalong nagiging kritikal ang pagpapalakas ng alliances ng Pilipinas. Ang paglahok ng Japan sa balikatan ay isang malinaw na mensahe, hindi nag-iisa ang Pilipinas. Pero hindi lang ito tungkol sa Pilipinas. Para rin ito sa Japan. Matagal nang may limitasyon ang military operations ng Japan dahil sa kanilang pacifist constitution. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti itong nagbabago. Pinapalawak nila ang kanilang defense capabilities at pinapalakas ang cooperation sa mga kaalyado. Ang deployment ng ARDB sa Pilipinas ay bahagi ng mas malaking strategy ng Japan, ang pagprotekta sa kanilang southwestern islands, lalo na ang mga lugar na malapit sa Taiwan at East China Sea. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa balikatan, nagkakaroon sila ng pagkakataon na mag-practice ng real-world operation sa isang environment na kahawig ng kanilang sariling terrain. Bukod pa dito, mahalaga rin ang coordination sa pagitan ng iba't ibang branches ng military. Isa sa mga highlight ng exercise ngayong taon ay ang unang large-scale coordination sa pagitan ng Amphibious Warfare Unit ng Japan Maritime Self-Defense Force at ng kanilang ground forces. Ibig sabihin, hindi lang sila nagpa-practice individually, pinag-iisa nila ang kanilang operations para mas maging effective sa actual combat scenarios. Sa modern warfare kasi, hindi na sapat ang lakas lang ng isang branch.
Kailangan integrated ang operations mula sa dagat, himpapawid, hanggang lupa. At dito pumapasok ang kahalagahan ng JSEs. Bukod sa pagiging platform para sa helicopters, nagsisilbi rin itong command center. Dito pinaplano at kino-coordinate ang mga operasyon. Sa isang amphibious assault, napakahalaga ng ganitong capability dahil maraming moving parts ang involved. Isipin mo, may mga landing craft na papunta sa baybayin, may helicopters na nagde-deploy ng troops, at may naval ships na nagbibigay ng fire support. Lahat ng ito kailangang synchronized. At sa Balikatan 2026, lahat ng ito ay pinapractice, hindi lang ng US at Pilipinas, kundi pati ng Japan. Ngayon, ano ang epekto nito sa Pilipinas? Sa isang banda, malaking advantage ito. Nagkakaroon ng pagkakataon ng Armed Forces of the Philippines na matuto mula sa Advanced Military Forces ng Japan at Estados Unidos. Hindi lang equipment ang mahalaga, kundi ang tactics, coordination, at experience. Sa kabilang banda, may geopolitical implications din ito. Ang mas malalim na military cooperation sa pagitan ng Pilipinas, US, at Japan ay maaaring makita ng ibang bansa bilang escalation. Pero para sa Pilipinas, ito ay bahagi ng deterrence strategy, ipakita na handa ang bansa at may kakayahang ipagtanggol ang sarili kasama ang mga kaalyado. At kung titingnan ang trend, mukhang tuloy-tuloy ang ganitong developments. Hindi lang balikatan ang lumalawak, pati ang defense agreements, joint patrols, at intelligence sharing ay patuloy na pinapalakas. Ang Japan, na dati ay mas reserved sa military operations, ay ngayon mas aktibo na sa regional security. Sa kabuuan, ang deployment ng Amphibious Rapid Deployment Brigade at ng JSA sa Exercise Balikatan 2026 na ay hindi lang simpleng balita. Isa itong indikasyon ng mas malaking pagbabago sa security landscape ng Indo-Pacific. Para sa Pilipinas, ito ay parehong oportunidad at responsibilidad. Oportunidad para palakasin ang kakayahan ng ating militar at palalimin ang alliances. Responsibilidad naman na gamitin ito para mapanatili ang kapayapaan at stability sa rehiyon. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung makikilahok ba ang ibang bansa sa balikatan, kundi kung gaano pa ito lalaki sa mga susunod na taon. Dahil kung ganito ang direksyon, mukhang ang balikatan ay hindi na lang simpleng exercise. Isa na itong simbolo ng bagong security architecture sa Indo-Pacific, kung saan ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang napaka-importanteng strategic position. At sa pagdating ng mga barko tulad ng JSA sa ating karagatan, malinaw ang mensahe, nagbabago na ang laro sa rehiyon, at kasama ang Pilipinas sa gitna nito. Markang paywa markang